I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga best. Mayroon tayong upload videos, updates. Nako, ito na po yung hinintay natin mga kababayan. Itong Independent Commission nilagdaan na ni Pangulong Marcos Jr. OM goes. So, basahin ko po sa inyo mga bes, ano po ang nilalaman nito. Okay? So, don't forget to like, hit the button bell, and follow me guys. Eto na. Ayan mga bes, Abante Infra Projects sa nakalipas na taon, na 10 taon, kalkalin ng Independent Commission. OM goes. Hala kayo mga bes. Tagilid yata dito ang 51 billion. Hindi kayo naloka. Ano guys, ang kapalagayan. But syempre, basahin po natin para kompleto detalyado. Okay, ito. Sabi dito, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Huwebes, September 11 ang Executive Order number 94 na naglilikha sa Independent Commission for Infrastructure, which is ang ICI or IC. Ang naturang komisyon ang mag-iimbestiga sa mga aligasyon ng korupsyon, irregularidad at maling paggamit ng pondo sa mga proyekto ng gobyerno para sa flood control at mga kaugnay na proyekto sa nakalipas na 10 taon ayon sa news release ng President Communication Office. Agay. Ayon sa iyo, kabubuin ang ICI or IC ng isang chairperson at 2 membro na may napatunayang kakayahan, integridad, katapatan at pagiging independence. Agay. Ayan Ang isang sekretarya na pinamumunuan ng isang executive director na may rangkong undersecretary ang magbibigay ng administratibo at technical na suporta. Tututok ng ICI na magsisiyasa at tumanggap, mangalap at suriin mga ebidensya, ulat ng intelihensya at impormasyon tungkol sa mga irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno sa flood control at iba pang infrastruktura. Agay. Nako. Inatasan din ng ICI na magsagawa ng mga pagdinig, kumuha ng mga testimonya at mag-issue ng subpena para sa pagdalo ng mga saksi at pagkuha ng mga dokumentong kinakailangan sa kanilang investigation. Sana live, no? Tungkulin din ng Independence Commission, ayan, na irekomenda ang pagpasok ng mga saksi sa Witness Protection Program at kung kinakailangan, i-endorso ang mga individual para sa state witness status sa Department of Justice, which is ang DOJ. Agay. Nako, eto na mga best. Inatasan din ng ICI or IC na kumuha ng mga dokumento at impormasyon mula sa Kongreso na may kaugnay sa kanilang investigasyon. May karapatan din silang magrekomenda ng pagsasampa ng angkop na kasong kriminal, sibil o administratibo sa Office of the Ombudsman. Wow, galing DOJ Civil Services Commission at iba pang kinaukulang ahensya. Pwede na rin ang magmungkahi ng mga hakbang para sa pagtutuwid at mga panukalang batas upang mapabuti ang transparency at pananagutan sa mga programa sa infrastruktura. Ayan Prioridad ng komisyon ang pagsisiyasat sa mga flood control project sa loob ng nakalipas na 10 taon. Agay, kasama dito ang Duterte administration. Lagot. 51 billion is webbing. The IC shall provide monthly reports to the Office of the President through the Office of the Executive Secretary. The IC shall likewise cause the publication of its accomplishment and such other relevant reports sa ADPA
sa executive order. Oh, M goes. So, yun mga kababayan, yan po ang nilalaman ng Independence Commission. At narinig nyo naman siguro ang tanong, sino kaya ang mga tao na mamumuno or mag-imbestiga nito? Oh, di ba? Wow. Galing naman. Medyo delikado po ang mga nakaraang administration sa mga nakatanggap ng mga 51 billion mga bes. Hindi kayo naloka. Oh, naku po. Mayroon po akong nabasa. Ewan ko lang kung totoo, no? Hindi pa sure, si dating Associate Justice Carpio. At yung isa ito po yung kasalukuyang Solicitor General, mga bes, ha. Well, yan po ay hindi pa klaro, hindi pa klaro po yan, hindi pa sigurado yan. Nabasa ko lang po yun. So yun mga kababayan, Palace issue executive order creating flood control investigation body. Oh, ayan na. Nako po. Ano po guys ang kapalagayan nyo? So yun, tulad ng sinabi ko, yun po ang nilalaman ng Independent Commission. Oh, yun po ang gagawin nila. Kaya abangan po natin sino po ang itatalaga ng Pangulo na talagang medyo talagang matrabaho yan dahil siyempre investigasyon po yan no? Talagang medyo delikado din ang kanilang trabaho dahil siyempre malalaking tao ang babanggain nila. Kaya naway maging successful sila. For sure yan. Dahil ang Pangulo nasa likuran nila. So yun guys ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines.